Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin po lahat mga kababayan, saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Ingatan nawa po mga katambay. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong napakabilis po na aksyo o pahayag agad. Dito po sa pahayag po, siyempre po, alam naman natin ang mga Duterte, pag nagsalita po yan, talagang may figure yan, may katotohanan po yan. Lalo ang dating Pangulong Duterte na naging commander-in-chief at pagdating po sa krimen, di ba? At sa droga, alam na alam po ng isang dating presidente yan, mga katambay. Alam po natin, lalong-lalo sa mga ganyang masamang gawain. Expert po dyan ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, yung nakaraang hearing po, napakinggan naman po ng buong bayan, buong Pilipinas, kasama ang mga OFW, di ba? Yung kanya pong pagsagot na walang kamatayang EJK na binibintang sa kanya, war on drugs. Pero sa totoo lang pong nangyari, real talk, nada. Mga gawa-gawang kwento, hearsay. Walang demanda for how many long years? Nada, mga katambay. Puro kwento, puro trial by publicity lamang, mga katambay, ang nangyari. Walang ebidensya, walang kaso, walang isinampang kaso. Puro kwentong kutsero ang nangyari po, mga katambay. Napahiya lang sila. Pinalamon sila ng sinasabing batas. Lahat ng ginawa ng dating Pangulong lahat ng ginawa ng dating Pangulong Duterte ay naaayon sa batas. Di ba? Hindi po tanga ang dating Pangulong Duterte para siya ilagay niya ang kanyang sarili sa kanyang ikapapahamak, magaling na presidente, magaling na abogado, di ba? Tapos dadaanin mo lang sa mga kwentong kutsero, di ba mga tambay, na mga puro paratang, ibang klase. Pero ito po, pag-usapan po natin yung pinasabog din po at sinabi ng dating Pangulong Duterte na ang pagtaas po ng addictus, droga at krimen, korupsyon sa ating bansa, sa bagong Pilipinas, nag-react po agad mga katamay. Nag-react ang Malacanang sa pangunguna po na Executive Secretary Bersamin, mga katamay. May katotohanan po ba ang sasabihin ng Secretary? Dito po sa datos o sa pahayag ng dating Pangulong Duterte dahil bigla po silang nagreaksyon dahil kahihiyan po nila ito, mga katamay. Komentuhan po natin, pakinggan natin ang balita. Hindi totoo ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling laganap ang mga krimen sa bansa. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ng dating presidente at ipinaliwanag na base sa datos ng Philippine National Police, malaki na ang ibinaba ng naitatalang krimen sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ng Executive Secretary ang anyay pagiging stable ng peace and order sa buong bansa alinsunod sa batas na hindi isinasantabi ang karapatang pagtao ng mga Pilipino. Nilinaw rin ng opisyal na hindi outdated ang impormasyon hinggil sa drug raid na nangyari sa San Miguel, Manila kung saan naaresto ang isang suspect at partner nito, gayon din ang pagkakarecover ng ilang drug paraphernalia mula sa mga ito. Sa huli, iginiit ni S. Bersamin na patunay lamang ito na mas ligtas at payapa ngayon ang Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Totoo po ba yun mga tambay, mga kababayan ko? Yung mga nasa laylayan po, totoo po bang mas ligtas at payapa po tayo ngayon sa ating mga barangay, mga tambay, sa ating mga probinsya? Sa mga meron tayong mga squatter area, payapa po ba tayo? Totoo po ba ang sinasabi ng isang secretary na nakatira sa exclusive subdivision, di ba? Na gated, na hindi man lang naranasang matulog sa squatter, sa mga barangay natin, at hindi po siya tumatambay doon, mga tamay, hindi siya nagtatagal doon. Pag alis niya ng Malacanang, diretso po siya sa kanyang mansyon, mga tambay. At maniniwala po ba tayo ngayon sa panahon natin ngayon sa figure po ng PNP, mga tambay? Tayo mismo nakakaranas. Hindi po ang figure ng PNP, Secretary.
ang mga Pilipino. Naranasan po namin ang pagbabago, pagbabalik ng krimen. Ngayon po, isang damukal po ngayon ang holdapan. Lahat po halos ngayon laganap ang holdapan. Ang addictus. Di po ba? Nagbabalik pa ang mga NPA. Di ba? Meron pang mga randing and tandem na naman, mga katamay. Ang droga, korupsyon. Pumuputok ang isang damukal na korupsyon. Di ba? Ngayon sa institusyon ng Kamara, isang damukal na korupsyon ang dapat po nilang sagutin kung sasagot. Di ba? Yun ang tanong. Di ba? Tapos ito ngayon, bibigyan tayo ng figure at sasabihin po ng isang secretary na ito po isang judge, mga tambay. Supreme Court po ito, mga tambay. Mas paniniwalaan po ni Kamanong yung figure po ni dating Pangulong Duterte kaysa sa figure po ng isang PNP chief, Marbil. Dahil ito'y napakagaling na nagdaan sa kasaysayan natin na presidente. At ito po, ay meron pa po itong sinasabi na meron po itong pinagkukunan ng figure. Hindi po ligid sa kaalaman natin. Ito nasa LGUs din ng mga panahon na yon. Ito po'y matagal naging mayor, 1980s pa. At ito po'y maraming contact, maraming kaibigan pa ito, lalo sa mga kapulisan din. Hindi nawawala po mga humahanga at nirerespeto ang dating Pangulong Duterte sa mga kasundaluhan sa kapulisan. Hindi po lahat ng kapulisan ay ang iniidolot, hinahangaan po yung bagong Pilipinas nila. Di ba? Dahil tanging ang dating Pangulong Duterte lang ang nagbalik po ng dignidad ng kapulisan sa totoo lamang, real talk. Di ba? Di ba noong mga panahon po nila na hindi presidente ang dating Pangulong Duterte, ano po ang mga kapulisan? Napakaraming iskalawag na pulis. Napakaraming ninja cops. Ninja cops na involved sa krimen at involved sa droga. Di ba? Sino lang po ang nagbangon sa kapurian? Sa puri at dangal na kapulisan. Di po ba? Nawala ang mga eskalawag, nawala ang mga ninja cops na tumatangkilik dito sa mga krimen at droga. Di ba ang dating Pangulong Duterte? Pati po ang gawaan ng droga sa kulungan na nung panahon na yon, naging gawaan ng kulungan at sekretary pa ron ng isang dating senadora na nabansagan daw pong mahilig pa sa saba na saging. Di ba? Ang kulungan po natin, ang National Bilibid Prison natin, ang Muntinlupa, may gawaan ng droga. Yan, pinatotohanan po na isang senador yan na nakulong, si Robin Hood, Senador Robin Hood Padilla, na alam niya dahil nakulong siya, may gawa ng droga. Diba? Tapos natigil lang yan. Ngayon, nakararamdaman natin, tayo'y nakatira. Nakatira tayo sa mga laylayan. Diba? Sa mga barangays. Hindi tayo nakatira sa exclusive subdivision katulad ng General nakatira dun sa Krame, nasa White House niya. Samantalang isang sekretarya Bersamin, nasa exclusive yan. Nasa mamahaling residential yan. Gwardyado. Walang mga adik. Meron man siguro. Hindi naglalakad at hindi yata nagiging zombie dahil nga mayayaman . Alam po natin, di ba? Marami pong sangkot. Lalo sa, tumatangkilik ng sinasabing mga mamahalin, mga high grade na pang party-party. Di ba? May mga party drugs. May mga heroin. Di ba? May mga cocaine at kung ano-ano pang mga droga. May mga marijuana, mga high grade ang tawag nila. Kaya nga may nahuli pang isang anak ng DOJ Secretary ng PDEA. Nahuli. Pero nakalaya na napakabilis. Napakabilis mga tamay. Nakalaya. At mukhang balita natin, di umano, pati yung nakahuli, nagkaproblema pa yata. Yung nakahuli. Ganun po sa bagong Pilipinas mga katambay. Iba po ngayon. Ang mga sangkot yata sa droga at krimen, napapawalang sala. Pero yung mga walang kasalanan, pilit nilalagyan ng kasalanan mga tambay. Ibang klase po. Kaya dito po, mas paniniwalaan ng taong bayan at ni Kamanong ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na talagang lumalaganap ang krimen. Pag may krimen, may kasama ng korupsyon at droga yan. Dahil mismo, di ba? Mismo, nagpapalabas po ang ibang bansa, lalo ang Southeast Asia. May mga survey din po sila sa mga bansa. Di ba? Nasa internet yan.
Makikita natin yung kanilang survey sa Manila, sa atin. Nag-survey po sila sa buong Southeast Asia, kasama po ang Pilipinas. At nangunguna po ang syudad ng Maynila, na nahandun ng Malacanang. Pero lagana po ang krimen po sa kanilang survey. Mga katambay. At kasama po ang droga. Maynila, kapitolyo ng Pilipinas. Pero sasabihin po na isang sekretary na si Bersamin, mapayapa. Mas nagugustuhan ng mga Pilipino ngayon. Mapayapa. Ang mapayapa, real talk sila. Mapayapa po sila. Hindi sila namumblema na meron po mga hold up sa kanila at may papasok po sa bahay nila para sila'y gawa ng masama. Pag binalas-malas, gagahasain pa ang mga anak natin. Papatayin pa tayo. Ganyan po ang mga sakit ng mga addictos pagka bangag Di po ba? At yung krimen, di ba sa balita, sila mismo nagbabalita, mainstream media. Lumalaganap ang mga hold-upan. Pati yung malilit ng mga negosyanteng kumikita ng sapat lang. Natitira pa. Mga nakamotor, running in tandem. Na dati wala na yan. Wala na mga hold-upan. Di ba? Mga katambay, wala na yan Mga running in tandem na yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At yung mga nagbebenta ng droga, nakakapasok pa nga raw sa facility ng Malacanang. May daladalang droga. Kaya nga tanong ng mga taong bayan, tanong ng mga Pilipino, ano kaya ginagawa nun? Yung pusher na yon, yung kaya kumukuha ng supply o nagdadala ng supply? Nagtatanong po mga kababayan natin Kasi pagka tinanong natin si Cathy Binag, saka si Jonathan Morales, talagang hindi raw po nasusolusyonan ng droga sa ating bansa. Dahil daw talagang laganap ang droga raw sa bansa natin. Pagka kinausap natin, ayon kay Cathy Binag at kay Jonathan Morales, talagang talamak daw po ang droga sa Pilipinas. Dahil mismo, ang droga raw po ay nasa Malacanang dahil gumagamit daw po ng droga ang pamilya ng Pangulo. At meron daw po itong grupo na Voltes 5. Let's vote in! Di ba? Tanananan, tantan. Tapos gumagamit din daw po ayon kay Cathy Binag ng kanilang code. Ano daw po yung code? White shirt. Kaya lang, hindi po white shirt ang suot ni Kamanong. Hindi pwedeng maging code. Pag daw po ubos na ang sinasabing droga, gagamit na raw po ng code. White shirt. Wala na tayong white shirt. Kaya ang tanong ng taong bayan, di kaya yung pumapasok puro, hindi kaya naubos na yung white shirt at kailangan na po magpapasok. Nagtatanong lang po. Mga tambay, hindi naman po masama magtanong. Di po ba mga tambay? Masama po ba magtanong? Dahil nakakapasok nga sa facility. Di ba? Kaya nga po mga tambay, mga kababayan natin, di ba? Nagtatanong, di kaya nagpapasok o kumukuha ng supply. Tapos sasabihin po ng isang secretary na mapayapa na po ngayon ang bansa natin at talagang ang mga Pilipino masaya na sila sa bagong Pilipinas, lalo po sa pagsugpo ng krimen, droga at korupsyon. Baka tumama yun sa kanila. Bakit? Sila'y mapayapa ang pamumuhay. Mapayapa silang hindi sila nagkakaproblema sa mga sinasabing mga masasamang tao, sa mga addictus. Hindi sila nagkakaproblema diyan dahil gwardyado nga yan. Gaano karami ang gwardya ng isang secretary, ng executive secretary. Gaano karami ang gwardya niyan? Isang damokal ang security niyan. Lalong-lalo na yung hinihinga ng figure dahil mababaraw ang figure ng isang nagngangalang general. Ang nagsasabi po ang general na PNP Chief General Marbil. Yan po ang pinagkukunan ng Malacanang lalo sa figure. Kaya po ang sinasabi, talagang hindi totoo ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Sinasabi ko nga, ang dating Pangulong Duterte, expert niya yan. Expert siya yan sa krimen, sa korupsyon at sa droga. May nagre-report dyan. Kaya niyang gawin yan. LGU siya dati. At ngayon tumatakbo muli siyang mayor. Kaya niya yang kumuha ng information. Kaya niyang tanungin ang mga nagtitiwala pa rin sa kanya. Nakamusta dyan sa inyong mga syudad, sa inyong mga city. Di ba? Dahil nga po,
naranasan niya at alam niya kung gaano karami po ang krimen at droga sa ating bansa. Di ba? At paano tayo maniniwala sa bagong Pilipinas nila? Wala pa naman sila achievement. Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte. Meron siyang achievement na ginawa sa krimen at droga sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. Ano po yun? May datos po ito. Nasa YouTube po ito. Kahit i-search nyo sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, makikita nyo po yung datos kung gaano karami po ang naging affected po ng ating ng droga sa ating bansa. Mahigit 42,000 barangays po ang kinilamon po ng droga, mga katambay. Ano po ang achievement ng dating Pangulong Duterte? Nalinis niya po more than 22,000 barangays. Ilan po ang natitira na lang? More than 12,000 o 13,000? Marami pa, no? Ang tanong po ngayon ni Kamanong, gaano naman po karami? Dahil nalinis na po yung more than 22,000 ni dating Pangulong Duterte na barangay. 42,000 plus yun. Ano naman po kaya ang figure ni PNP Chief General doon sa natitira po mga barangay, mga katambay? Meron po ba silang figure dyan na nalinis na nila yung naiwan ni dating Pangulong Duterte? Mapayapang buhay na po ngayon. Mas gusto raw po ng mga Pilipino ngayon. Pero ang komento ni Kamanong, mas gusto po ngayon, mas payapa po ngayon sa bagong Pilipinas po nila. Sino po ang mas payapa at gusto po ngayon ang sitwasyon po ng ating bansa? Di po ba yung mga addictos, yung mga drug lord yata, yung mga tulak, yung kumikita sa droga, yung mga kriminal, mas payapa sila ngayon? Ang hindi po payapa, yung pamilya natin, pamilya ni Kamanong, dahil laganap na naman po ang droga at krimen. Di ba? At MPA yata lumalakas na naman. Di ba? Terorista. Lahat ng klase po yata nagbabalikan na ngayon, mga katambay. Dito po sa bagong Pilipinas yata natin. Ibang klase po. Dahil mismo ang Vice President, pinatotoo yan. Secretary Benjamin o Bersamin. Secretary Bersamin, isang Vice President na meron din pong kakayahan kumuha ng datos sa ating bansa. Vice President yan. Magaling na. Naging mayor din po yan. LGUs. Ang BP Sara. Ano sabi niya? Napakalaki ng problema ng bansa. Lumala at nagbalikan na naman daw po ang krimen at addictus, droga sa ating bansa. At kasama pa ang korupsyon dahil mismo ang Vice President natuklasan niya ang malalaking korupsyon sa institusyon ng Kamara. Di ba? At ano pa sabi niya? Ang hindi raw po pagtugon sa problema ng bansa, kahirapan, nagmamahalang bilihin, kakulangan sa trabaho ng mga Pilipino, hindi natutugunan. Pero mas natutugunan po natin ang pagpapagawa po yata ng flood control project, mga katamay. Napakaraming perang pagtugon po dyan. How many billions of peso taxpayer money tinatangay po ng baha, mga katamay. Billion. Di ba? Yan, siguro po. Yan ang makakaranas po ng mga kampante. Dahil kampante po ang mga politiko natin ngayon. Dahil sa laki ng pera po yata na nahahawakan nila. Kaya nga sabi po ng mga Pilipino, ang mga politiko raw po natin sa panahon ngayon, nagdagdag daw po sila. Ano raw po ang dinagdag? Nagparami daw po ng mga bolt. Mga kahadero. Hindi kaldero, ha? Bolt. Yan daw po ang unang pinagawa daw po di umano mga politiko. Magpalaki, magdagdag ng mga bolt. Lalagyan po ng pera. Kaya po, maginhawa po at maalwan. At sila yata daw po ang nakakaranas ng sinasabing magandang buhay. Maalwan. Di po ba, mga tambay? Pero ang taong bayan ang tatanungin, mas paniniwalaan ng taong bayan ng isang Rodrigo Duterte kisa sa pahayag ng isang Bersamin, ang isang executive secretary, mga tambay. Mas paniniwalaan. Dahil
mas credible, mas may katotohanan na sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Dahil hindi po natutulog sa pansitan yan. Di ba? Alam niya ang nangyayari sa Pilipinas, mga katambay. Maliwanag na maliwanag pa ang isipan niyan. Sa sabaw ng puset ng convicted ng child abuse, di umano, na si Franz Castro. Di po ba, mga katambay? Kaya dito po, you know, yung kasing kahihiyan, yung kahihiyan nila, kailangan nila ipagtanggol yan eh. Kailangan nila pasinungalingan yan. Dahil nakikita po ang realidad. Ang nakakaramdam po talaga niya, uulitin ko po, ang nakakaramdam niya ay tayong nasa laylayan, tayong middle class, tayong mga mahihirap, tayong mga nasa squatter na mga kababayan natin. Tayo. Nararamdaman natin yung paglaganap na pagtaas ng krimen, droga, hindi po sila. Kasi sila special po yata ang kanila. Hindi po sila gumagamit ng mga shabu o rugby o marijuana. Iba po gamit ng mayayaman. Iba po. Mga ano po yan? Mga party-party yan. Mga high grade. Mga cocaine. Yung sinasabi nila mga hindi raw nakakasira ng ulo. Pero nakakagano naman. Hindi nga nasisira ulo mo. Gumaganon ka naman. Para kang may sakit na ano ba sabi ko, mga tipos ba yun? Yung mga gano'n na, para kang lagi nga, alam mo yung sinauna, yung para kang nagnganganga, alam niyo pa yung nganga, mga katambay, di ba? Yung mga sinaunang parang, yun yung ano nila, yung parang yung nganga, di ba? Tapos mapula yung, ano, yung katas niya, yung mga matatanda natin nung araw, di ba? Yun yung pinaka parang gum nila, yung parang chewing gum. Yung nganga. Lagi nangangatol ngayon. Yun, doon mo mapapansin, 'di ba? 'Di ba yung mga mayayaman, nakakita tayo ng mayayaman, 'di ba? Na gumagano na hindi mapigilan yung pag ano ng pagnguwi, 'di ba? Mapapansin mo meron kang mapapansin sa kabila ng ubod sila ng yaman, 'di ba? Mapapansinan mo na merong kakaiba sa kanila. Ito'y mga royal blood, di ba? Mayayaman, hindi nakaranas ng kahirapan. Di ba? Itong mga tao na ito. Talagang buong buhay nila, hindi sila nagtrabaho. Dahil sa dami ng kayamanan nila, dami ng ginto. Ang dapat din tutukan dyan, yung gintong issue. Kamusta kaya, Secretary Bersamin, yung ginto po natin sa Central Bank? Totoo po ba yun? How many tons? Tonelada raw po ang naibenta raw po. Kamusta kaya yun? Wala tayong nababalitaan doon, Sekretary. Wala rin po ba kayo nababalitaan doon, Sekretary? Dahil malapit po kayo sa Malacanang. Di po ba? Nagtatanong lang po ang taong bayan at si Kamanong. Kasi ginto po yan eh. Alam naman natin ang ginto. Reserve natin yan. Reserve natin yan eh. Di ba? Kaya malaking pera yan. At yung issue po, marami pong issue ang bagong Pilipinas eh. Kaya lang, ito sagutin natin. Yung crime at yung sinasabing droga at korupsyon. Kayo po mga tambay, ano po yung masasabi rito? Dito sa, release ng palasyo para pasinungalingan po ang pahayag ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, ang komento ni Kamanong, ang maniniwala na lang po yata sa kanila ay mga bobo at tanga. Kasi tayo ang nakaka-experience. Tayo ang nakakaranas. Tayo ang saksi sa nangyayari po na pagbabalik ng krimen at droga. Hindi po sila. Sila po hanggang figure lang. Pwede pong dayain yan. Kung yung survey nga nadadaya, figure pa kaya? Di po ba? Lalo na kung gagamitin mo yung tanghire. Pag ginamit mo yung survey na tanghire nila, talagang maganda datos noon. Napakataas ng survey nila, lalo pa yung isa, yung Okta. 'Di ba? May Okta pa. Talagang the best sila riyan. Kaya nga, madaling dayain ng datos, pero yung reality, yung real talk, mahirap mong dayain yan. Hindi kaya ng datos yan sa kanang survey. Di ba mga tambay? Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan, siyempre po sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. Thank you po mga kababayan ko, Katambay. At ingatan po tayo mga kababayan, Katambay, kahit saan man pong sulok ng mundo
tayo nandoon. Ingat po. Sa muli po, maraming salamat po muli. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.